Ang team ni Ethan Hunt, Tom Cruise, ay pinamumunuan ni Jim Phelps, John Voight. Simple lang ang plano, kunin ang listahan, pero biglang may nangyaring hindi inaasahan. Isa-isang namatay ang mga miyembro ng team. Si Jack, napaslang habang kinokontrol ang elevator. Si Jim, binaril habang nakikipag-usap kay Ethan. Si Sarah, sinaksak. Tanging sina Ethan at Claire ang tila nakaligtas. Pero teka, hindi lang basta-basta aksidente yon. Pagbalik ni Ethan sa safe house, kinausap siya ng IMF superior na si Kittredge. Dito lumabas ang twist, ayon kay Kittredge, ang misyon nila ay hindi tungkol sa pagkuha ng listahan. Isa pala itong sting operation para hulihin ang traitor sa loob ng IMF. At base sa mga ebidensya, si Ethan mismo ang itinuturong traidor. Bigla, ang bida natin, target na ngayon ng sarili niyang organisasyon. Ethan, desperado at naguluhan, ginamit niya ang aquarium para makalikha ng distraction at makatakas. Sa puntong ito, si Ethan ay itinuturing ng rogue agent. Pero hindi siya sumusuko. Gamit ang kanyang talino, nag-set up siya ng sariling plano para mapatunayang inosente siya. Naghanap siya ng tulong mula sa black market. Dito nakilala niya si Max, isang babaeng arms dealer na interesado sa NOC list. Sinabihan niya ito na peke ang listahan na nakuha nila, at siya lang ang may kakayahang kumuha ng totoo, kapalit ng impormasyon kung sino ang tunay na traidor. Samantala, bumalik si Claire at nakipagkita kay Ethan. Bagamat nagtaka siya kung paano siya nakaligtas, naniwala si Ethan sa kanya, kumuha si Ethan ng bagong team, ang hacker na si Luther Stickell, Ving Rhames, at ang pilot, sniper na si Krieger. Sila ang tutulong kay Ethan para makuha ang tunay na NOC list mula sa mismong CIA headquarters sa Langley, Virginia. Si Ethan, banitin sa ere sa loob ng isang high-secured na room sa buong mundo. Isang patak ng pawis lang, maaaring mag-trigger ng alarm. Grabe ang tensyon sa eksenang ito, tahimik, polido, at punong-puno ng suspense. Matagumpay nilang nakuha ang listahan. Pero alam ni Ethan, hindi pa tapos ang laban. Hindi siya makapaniwala pero may hinala siya, baka si Jim Phelps, ang pinuno nila, ay buhay pa at siya ang tunay na traidor. Tama ang hinala niya. Lumabas na si Jim, kasabwat pala si Claire at si Krieger. Ang motibo, pera. Gusto nilang ibenta ang NOC list para yumaman. Pinaniwala lang nila si Ethan na namatay si Jim. Pero hindi napapayag si Ethan na lumaban na walang plano. Nagplano si Ethan ng final confrontation sa isang high-speed train papuntang Paris. Nandoon si Max para kunin ang NOC list. Nandoon din sina Claire, Jim, Krieger, at pati si Kittredge, na sinabihan ni Ethan tungkol sa plano. Si Claire sinabi niya sa kanilang pinuno ang kanilang mga masamang binabalak. Pero nakadisguise lang pala si Ethan. Nabuking ang kanilang plano, pero biglang dumating si Jim at tinutukan ng baril si Ethan. Si Ethan sinut ang salamin, na may video camera, at nakita naman ito ng mga NBI, at doon nalaman nila na buhay si Jim, at na-realize ni Jim na may camera ito, kaya sinubukan niyang patatin si Ethan at Claire. Tumakas si Jim, pero nabigo rin dahil, napasabog ni Ethan ang helicopter. Dahil sa plano no Ethan napatunayan niya na siya ay isang inosente.